Isang pagpupugay, pasasalamat at pagsisikap ang pangako na aming bibitiwan sa lahat ng aming natanggap na pagpapala. Pagpupugay sa lahat ng nagbigay ng pagkilala sa Aliw Broadcasting Corporation mula sa Philippine Outstanding Brand of the Year, Philippine Finest Business Awards, and Outstanding Achievement, Asia Pacific Luminaire Awards, Southeast Asian Premier Business and Achiever Award. Sa aming mga natanggap, 4-time Best AM Station Awardee, DWIZ 882, 4-time Best Radio Newscaster Awardee, Dennis Antenor Jr., 3-time Best FM Station Awardee, Home Radio 97.9, 2-time Most Promising TV Station Awardee, Aliw Channel 23, at Best Public Service Radio Host Awardee, Bragi Braganza. Pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang paglilingkod at isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibigay sa amin. Pakaasahan yung gagawin naming malaking inspirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahat ng Pilipino. Latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Nagsagawa ng surprise drug test ang Philippine Ports Authority sa kanilang mga kawani sa head office ito sa Maynila. Ito'y bilang bahagi ng paghahanda sa pagdagsa ng mga biyahero at kargamento sa parating na December holiday season. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, kailangang magkaroon ng drug-free workplace upang mapanatiling ang ligtas at maayos na operasyon sa mga pantalan sa buong bansa. Binigyan din ni Santiago na ipapatupad niya ang zero tolerance policy ng ahensya laban sa paggamit na ipinagbabawal na gamot upang matiyak ang kaligtasan ng mga kawani nito at ang pasahero at iba pang gumagamit ng pantalan. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIC News digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIC News App at DWIC News website. Ako po, si Jem Arguel, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Mga isyung legal ay pag-uusapan, bibigyan daan, mga karapatang dapat ipaglaban, sasagutin ang katanungan ng mga taong naghahanap ng katarungan. Dito sa programa, Laban para sa Karapatan, kasama si Attorney Lorna Capunan. Laban para sa Karapatan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sabado na naman dito tayo sa Laban para sa Karapatan. Attorney Lorna Patao Capunan with my co-host ka Jimmy Regalario. Magandang umaga po. Isang oras na talakayan tayo ulit at napaka-interesante ng pag-uusapan natin at sana marami tayong matutunan at kung gusto niyo magtanong, magpadala lang, i-text kay Attorney Capunan. Okay, live po tayo ngayon. We have a live guest, fresh from The Hague at fresh from an award ng the Outstanding Women in the Nation Service. We have with us Attorney Christina Chrissy Conti. No? Napaka-unit ng pangalan na yan. Ano? Si Chrissy, Attorney Conti is on her way. And alam mo, itong si Attorney Conti, she has the distinction of being the first, ka Jimmy. Siya ang first Filipino woman na naka-register as a lawyer sa ICC, no? At siya yung laging ini-interview, lalong-lalo na ngayon, yung topic ng jurisdiction ng International Criminal Court, no?
At just a little background, si Chrissy, she's called Attorney Chrissy, siya po ay dapat scientist yan eh. Ang gusto ng mga magulang niya, maging isang scientist, microbiologist, kanya Dahil maganda siguro, Pisay basahin yan. makilala na siya bago dumating, maalam na ng mga tao kung sino siya. Oo nga. Graduate siya ng Philippine Science High School. Pisay, yes. At UP. At kilalang isang human rights lawyer, tagapagtanggol ng karapatang pantao. Tama. At she was the student regent sa UP Student Council. Nag-party list representative candidate rin yan eh. Sana magkaroon ulit ng pagkakataon na mag-party list candidate. Ka-Jimmy, ikaw munang interviewin ko kasi nung panahon ng pagka-aktivista mo, hindi ba naging na-incarcerate ka rin? Ano naman ang ibig mong sabihin? Pinag-uusapan natin human rights kasi parang hindi na nagbagong lipunan. Hanggang ngayon, panahon ng martial law, panahon ng past presidents, hanggang ngayon, meron pa rin tayong mga human rights violations. Oo nga eh. Kasi buti naman at merong mga kagaya ni Attorney Conti na alam kung anong ibig sabihin ng karapatang pantao. At yung karapatan na yan ay marami pa rin ang naniniwala na dapat ipaglaban. At bakit mahalata mo na yung mga nandyan sa ganyang katayuan na kagaya ng pakikipaglaban para sa karapatang pantao ay yung pinakamagagaling na estudyante, magagaling na mga mamamayan, citizenry ng ating bayan ay patuloy na sinasabing yung proteksyon na yan na ibinibigay ng saligang batas ay dapat na ipinaglalaban, di ba? At bibihira ang tao nakakaunawa, pero yung mga bibihirang tao na yan ay nagpapasa ng napakabigat ng mga responsibilidad pagkat pati buhay nila, iniaalay nila. Kasi naintindihan talaga nila yung kagaya ni Attorney Conti, naintindihan nila yung value ng human rights, value ng karapatang pantao at kung anong nangyayari sa lipunan, Saka hindi basta-basta yung pakipaglaban para sa karapatang pantao, Minsan nilalaban mo yung karapatan ng iba, at ng lahat, pero kailangan pang itaya mo ang buhay mo. At ikaw pang mapag-initan, di ba? Kadalasan ganun nangyayari, kaya mahirap yung buhay ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao. Nung nakaraang president, nagtaas ang statistics tungkol sa extrajudicial killings. At nakita natin, hindi lang mga human rights, pati mga lawyers nagiging victims of human rights violations. And we have with us, dapat dito ka na lang. Okay, we have with us, fresh, later, siguro Attorney Maria Cristina Christie Conti. She's the ICC Assistant to Counsel. At ang pag-uusapan natin ngayon ay ang buhay niya. Kabats daw to ng anak ko sa UP Law, si Sandino Regalario. Oh, 2013. Kabats kayo, pag-graduate niyo sa UP Law. Okay, before we proceed, kasi binasa ko na yung Towns Awards dito, including the fact that you really were meant to be a scientist, not a lawyer. Di ba? Yes po. So good morning po. I'm so Yes, sorry please, about this. oo nga. No, please introduce yourself. We are live, not only nationwide. Maliban sa pinagmalaki ka na naming Naku. graduate ng Philippine Science, ng UP, at pangunahing tagapagtanggol ng karapatang pantao dito sa ating bayan. At talagang consistent sa iyong mga pakikibaka. Pwede pang dagdagan mo ng hindi pa namin alam. But thank you so much. But yes, maybe just that portion na dapat po talaga kailangan mag-scientist kasi after Philippine Science, you need to get a science course. I did a few years of molecular biology and biotechnology. Wow. But
it's molecular, no? So, ang kausap po namin ay Molecules. culture, mga bacteria. That's what we're started eh. Parang cultivate this bacteria. Tapos yung pong PCR, I'm familiar with that, yung dun sa cheek cells. Oo. Kasi yung DNA po, yung medyo bago nun, relatively. And then I decided, parang hindi ko na kaya. Nabanggit niya yung molecular biology, biotechnology. Isa sa mga anak ko nag-aral niyan. Pinahinto ko dahil nagkasakit eh. Sa sobrang Aral? oh, Oh, no. tedious ng pag-aaral. Di ba? Yung isa yan sa pinakamahirap na, na kurso na pwedeng kunin niya sa pamantasan ng Pilipinas. Pero hindi siya At tumuloy. napakahirap din na makapasok bilang estudyante ng MBB, no? Molecular Biology, Biotechnology. At pag Yeah. yan ay napasok mo, ibig sabihin, walang ibang ibig sabihin niya, magaling ka. Pero I salute those who finished. Ang gagaling ng mga nakatapos. So what does a microbiologist do? Well, how my Kayo- classmates ended up, either they were research scientists nasa lab, o kaya they work in industry. So one of my friends now works on a drug against Alzheimer's. Oh. So, because it's the protocols behind it. So, yung pag-culture ng organic material, it has different applications. So, for drugs, another of my friend works with Texas Instruments, or used to work with Texas Instruments. So, they're selling equipment naman to fellow scientists. So, there's a lot that you can do. And during the pandemic, most of the things that we learned in this course was applicable. Kasi Pero yung viruses, Galing, ano? mga Kaya ganun. hindi yung tawag pa lang doon sa kurso, isang malahabang talakayan Molecular Biology, Biotechnology. At dyan naman tayo, no? Dyan naman tayo proud because the biggest resource of our country is our human resource, no? Agree. And then you shifted into law. Was there a defining moment na gusto mo na mag-lawyer? Or bata ka pa, gusto mo na talaga mag-lawyer? Well, when I was young, Because mahirap yung ginagawa mo ngayon. Ano? First, you're all over the place. I've heard you in several interviews and got to know you kasi Jimmy, pansinin mo naman, pareho kaming Towns Awardee. Pero ako 1995. Siya Sa akin 2025. mahalaga yun, pakipaglaban para sa karapatang Tama. tao. That's why importante yung Kasi ako 2 beses akong biktima. nakulong siya ng 2 beses. He was tortured twice, no? martial law. Yeah. Ang punto ko, bibihira yung mga tumayo, nanindigan, para ipagtanggol yung mga nanindigan para sa taong bayan, yung mga aktivista, yung mga talagang itinanim ang kanilang mga paa para sabing mali, no? Ang mali, tama ang tama, di ba? Tama. At ito ay pinuhunanan nila ng kanilang mga buhay, ng mga panahon at ng kanilang kaligtasan. What was your tipping point? What was that defining moment? Kasi sa mga buhay natin, merong sabi nila there is a fork, no? You either go this way or you go that way, no? I hope you don't mind. This is getting up close and personal kasi you're always being interviewed about the ICC but never about yourself, no? So, let's talk about what was that defining moment and why do you feel so passionate about what you're doing now? And then when you were still a student. Well, I can't really say it's like one moment, but it could have been. After MBB, I shifted to journalism, so College of Mass Anong Communication. journalism ka? Or now, College of Media and Communication. I went to journalism. I worked for a newspaper, Business World. It's a business daily, so parang ang layo dun sa dati kong mundo na aktivista ka, bakit ka dyan napunta? But then, people told me that Business World was a good starting point for a journalist. Iba yung rigor, and especially since it wasn't, kumbaga, it was a specialized, a niche paper. They had in some way higher standards. In fact, it's where I really applied. They told me, if there are 100 sides to the story, you don't give me one side today, the second side tomorrow, the third side, parang serialized. If there are 100 sides of the story, give me 100 sides in this story today. Ang ibig sabihin ni attorney, Kompleto yung Kompleto Attorney Lara, balita. yung field dyan sa business world ng mga panahon na yon,
ay yung mga nakakaunawa ng political economy. Yes. Pag sinabi mong political economy, hindi lang politika, hindi ekonomiya, kundi yung kabuuan ng pag-unlad ng lipunan. So, I was in business world working for, I think I was in the energy beat. Tapos, okay naman. Kaya lang, there was this moment that my mom said, my mom is a lawyer. Matagal na po niyang sinasabi, would you like to go to law school? Okay naman, pero parang, sige, hindi. Nung sabi niya, I will pay. Ayun. I will pay. Because that's one big thing for a young person, di ba? Tungkol po sa tuition, I will pay for your tuition fee. But of course, kung gusto mong magtrabaho pa, whatever. But so I said, okay, maybe I will just get extra work, yung mga research work in the university because I've done that before. I will do a day course in UP. So I applied for the LAE. And also this was the time that, and this is, of course, it's so many reasons, diba, all together, parang perfect timing, sige na nga. In 2006, my friend Karen Empeño disappeared. Oh, So these were the two she's one of the two UP students. 2007, the Supreme Court says, I think I was covering this during this period, or hindi ako yung nagre-report pero nababalita ko. 2007, the Supreme Court says, we have a writ of amparo which could be used for missing persons. So parang ano to? I Bago thought, yun noon, ano? This was the time Bago. of Chief Justice Puno. yes po. Kasi So, several writs yun. Writ of amparo, writ of kalikasan. As a matter of fact, at that time, I also was the first lawyer to obtain a writ of kalikasan wala. Sige. for the West Towers oil spill case. No? Kasi, so yung mga writs na yan, bago sa atin yan. So nagamit mo yung writ of amparo. Well, hindi pa. Nung 2007, so when they said, So, 2007, paki-explain sa mga nakikinig yung writ of amparo. pwede. Ang writ of amparo is judicial writ, meaning ito ay addressed sa hudikatura na parang anong gagawin ng judiciary? But they can order the police to produce a person, to produce documents together with the writ of habeas data, to allow the mothers to go into specific places, kunyari mga kampo, at hanapin yung anak nila. So medyo Anong kaibahan? novel. What is the difference? Anong kaibahan ng writ of amparo sa writ of habeas corpus? So the writ of habeas corpus asks about the legality of the detention of a person. Doon mukhang mostly alam ng mga tao na kinuha siya ng pulis o kaya ng sundalo. Sa amparo kasi, yung enforced disappearances, hindi mo alam kung sinong kumuha. Pero ang suspetsa ay militar o kaya pulis. Kaya mas mataas yung standard kasi hindi mo na nga sigurado kung paano nahuli. Tapos pinagtatakpan pa. Kaya po sa writ of amparo, when you eventually, the first thing is the Supreme Court has to declare, or the court, usually kasi Court of Appeals na rin umaabot, sasabihin ng korte, yes, this is an enforced disappearance, there is a threat to life, liberty, or security of a person, and in the case of an enforced disappearance, there is hallmarks of state participation. And then after, you exercise the privilege, inspection, privilege, production of actually the body, pero yun nga parang habeas corpus din po. So, ang writ of amparo, the state actors are concerned, no? May nawawala. definitely. Kagaya ng sinabi mo, yung in your situation, your student friend, nawawala at bago pa lang ang writ of amparo. So, the court will order the military or the police or whoever is suspected to have custody to produce or to give information, ganun. Yes po. So, Okay. similar to the writ of habeas corpus, ang nangyayari, di ba, may return. Babalik yung pulis, sasabihin, kinulong namin ng taong ito dahil ganito. Sa writ of amparo, explain nila kung hinuli ba nila, kinuha ba nila, anong ginawa nila, anong alam nila tungkol sa taong ito. Bakit? Ka-JB? Maiba tayo nung kasi ngayon ang pinag-uusapan sa bawat kanto ng Pilipinas, itong Manila, itong ICC. No? Oo nga. Akala ko po Dati- ICI. Nalilito na ngayon mga tao. ICC. Pwede na yung ICI, di ba? Hindi. Ang tingin ka mas
yun yung inaabangan ng mga tao tungkol kay pag ang interview ay kay Oo Atty. nga. Tony. Hindi, the reason binigyan natin ng background kasi all stations have interviewed her already, no? Marami nagtatanong ano ba nangyari. But we will go to that, no? Ito bang writ of amparo tsaka or habeas corpus ginamit ng Duterte? Ano ba yung final? We know na nag-file sila sa Supreme Court when they claim that their father was kidnapped. Yeah, maganda pong segue yan. Kasi yun nga, Oo. these writs, you go to the court and ask for relief. They went for a writ of habeas corpus. What is the legality of the detention of their father? Unfortunately, there's no decision yet. And then there was no TRO, no immediate action, kumbaga. Pero, it was addressed to the ones who arrested Duterte. So, I think ang naka-implead doon would be Torre Sila and Torre. so forth. Problem is, if you're no longer in custody of that person, so yun yung limitations ng writ of habeas corpus. Kung hindi mo nahawak, sasabihin mo lang sa korte, opo, hinuli ko yan, pero binigay ko kay ganito. Tapos na ang role mo, na-explain mo na sa korte. At ang isang pwede mong paliwanag, kaya ko po siya kinuha dahil merong warrant of arrest. Ito po yung warrant of arrest. Legitimate naman tong warrant of arrest. Kaya parang tenga yung kaso nila Parang sa naging Supreme mutan Court. academic. Ang posisyon na pinangangalandakan ngayon ng marami na kakampi nitong mga Duterte. Halimbawa si Amy Marcos, may nabasa akong maliit na article na sinasabing kidnapping daw si Illegal arrest, Oo, kidnapping, illegal and all kidnapping. that. Kasi may sumagot naman, hindi kidnapping yung kay Duterte pagkat talagang dapat na arrestuhin. Pero ang kidnapping, yung ginawa mong pag-kidnap kay Tommy Manotoc. Sabi. Diyan talaga, ang Pinoy talaga, we're so resilient, Miski na ganito. Masyado creative, bumabalik sa nakasaysa. Oo nga, kanya buhay pa tayo ngayon kasi meron tayong sense of humor tsaka sense of rumor. Di ba? So, yung habeas corpus na final, naging mutan academic kasi ang habeas corpus is produce the body. Paano mapoproduce ng body? Nandun na sa Hague. Okay, punta tayo sa Hague. Paano naman nakapunta sa Hague when all of us know that during his time, President Duterte by himself, solely, umatras sa convention, by himself. No? So, hindi na tayo party ng convention na yan. Yung treaties, as we all know, di ba, papasok talaga yung bansa through a particular process. Ganon din yung pag-exit through a particular process. Kaya lang itong particular treaty, ito ay Rome Statute, The may Rome provision, Article 27, padulo na nga po ito sa may dulong part. Sabi, kung mag-withdraw ka, number 1, it will only be effective 1 year after. Yan. Number 2, if meron nang na-consider na any matter, ito nga po yung mismong term na pinag-awayan nandun sa decision any matter under the consideration by the court. So, yung term na yon, so if there is any matter under consideration by the court, it continues to take cognizance of it. So, patuloy pa yung pagtingin niya doon. Hindi siya mawawalan ng jurisdiction. So, ang sabi, pag exit, wala na kaming obligasyon. Yes, but ang argument naman natin, number 1, when the crimes were committed, we were a member. The Duterte camp couldn't even deny that. In Attorney Kaufman's submission, sabi niya, well, we have jurisdiction, ang tawag nila ay stricto sensu. So, strictly, we have jurisdiction over the crimes. But, ang kanila pong, kumbaga, nuanced approach ay, pero, hindi nyo in-exercise. Hindi nyo, kumbaga, inaksyonan kaagad bago umexit. Now, there's two things. They talk about an investigation as any matter under consideration by the court. Pero sabi namin, because the investigation, capital I, technically was started in 2021. After na po yun ng effectivity ng withdrawal, 2019.
But something happened in 2018. Kaya po siya nag-declare ng withdrawal in March was because in February, 1 month before, the ICC said through the Office of the Prosecutor, we will conduct a preliminary examination. It's just a different term. At sabi nga namin, wala po sa atin yan PE. Ang term natin, PI. So, Parang preliminary yung pumupunta ka sa examination. fiscal, tapos yung bago ka magkorte, dadaan ka ng fiscal, mag-i-investigate. Ito, yun ang nangyari. Opo, medyo hiwalay and magkaiba sila ng question kasi sa totoo, sa PI, sabihin na natin, simply put, ang tanong sa fiscal ay, may kaso ba at sino ang may kasalanan? Pinaghiwalay sa ICC. Medyo step by the step sila. Sa PE, preliminary examination, ang tanong, may kaso ba? Kailangan mong isara yun, maayos na maayos, bago mag-proceed sa investigation, sino ang may kasalanan. But attorney Chris, no? Chrissy, at that time, paano nagkaroon ng attempt to do PE? Meron na bang complainants or did the ICC do it motu proprio on their own? To be technical, motu proprio. So, hindi pa kayo nagfa-file ng kaso? Nag-file po kami August 2018, a few months after, pero we had a few submissions before. Yan. Sa ICC po kasi, wala talagang complainant. In fact, as early as December 2016, sabi na, nag-announce na si prosecutor, sinisilip ko yung Pilipinas In February 2017, nag-announce naman po yung sina Senator Trillanes, si Jude Sabio, nag-announce sila, nag-submit daw sila ng information sa ICC. Pero it was about the DDS, so Davao killings yon. Sabi namin, teka, ito bang ICC may hawak na killings tungkol sa presidential era? Nag-submit kami ng August 2018. At the end of the period, 3 lang halos yung nag-declare na nag-submit. The prosecutor says they received 53 submissions. Oh. So, Anong aside ibig sabihin from ng those submission? What is the difference between submissions and complaint? Sa complaint po kasi parang nirereklamo ko si X, 'di ba? Na ganito ang ginawa niya sa akin. Sa communication medyo mas maluwag. Pwedeng sinasabi mo may nangyayaring krimen sa Pilipinas, ang tingin ko ito ang mga may kasalanan. Submissions yun. Communications nga ang tawag. Tapos you can have reliable information instead of affidavits. Kasi sabi nila, bago to Sabi nila, okay lang kahit news reports. And they told us, it was better at that time. Verifiable open source data. Sabi namin, ayun yun ang affidavit. Police report. Gusto nyo? Death certificate. Sabi nila, wait lang, there will come a time. But we did submit everything that we could. Maiba tayo ng usapan. Ang tingin ko, dapat magkaroon ng kaliwanagan Kasi ang krimen nitong si Duterte, na na-file dun sa International Criminal Court, is crime against humanity. Ngayon, pag sinabing crime, sino-sino ba yung mga taong naakusahan ng ganitong krimen, di ba? Yung Holocaust ni Hitler, yung massive na pagpatay na ginawa dun sa nung ikalawang digmaang pandaigdig. So, ibig sabihin, napakalaking krimen ito. Palagay ko dapat liwanagin sa tao yan Ilan ba talaga? Kasi ang pulis sabi, 6,000 lang ang recorded na pinatay, no? 6,000. Hindi yung genocide, di ba? Konti lang, di ka gaya ni Konti. Hitler. Bakit konti? 6,000. Makakita ka ng 2 tao o 1 taong nakahandusay dyan, tatayo na yung balahibo mo. Isipin mo yung 6,000 na pahigain mo. Dinalang lang magmula nila. sa baba hanggang doon sa kanto ng Ang punto lang, ganyan kadami tao yung pinag-uusapan. Sa pulis, 6,000 lang. Sa iba, yung mga human rights group, sabi, 30,000, by the tens of thousands. At pangalawa, naniniwala akong napakarami niyan. Ano ba talaga? Dapat maging malinaw sa kaisipan ng tao na genocide, no, maramihang pagpatay at yung mga pinatay ay mga taong hindi man lang makasigaw ng katarungan, no? Yung mga nanggaling doon sa laylayan ng ating lipunan.
na basta kinursunada o basta madaling patayin, walang magrereklamo. Yun ang katotohanan at yun ang dapat na itanim sa isip ng mga mamamayang Pilipino. Ito pong kasong ito ni Duterte ay maramihang pagpatay. Libo-libo. Ilan ba ho talaga ang bilang nitong mga pinatay na ito noong panahon ng extrajudicial killing pa ang tawag, EJK. Sa totoo, the ICC works with a range. Sabi po nila between 12,000 to 30,000. Kasama po dun yung police killings. Kasama rin yung vigilante killings. Ang sabi nga ng iba, palabas nyo lahat ng pangalan. Eto, hindi kailangan. Kasi po ang isang elemento, alam to ni Atty. Kapunan, di ba, sa crimes, may elements of the crime. Unang elemento, at least one person was killed. At least one. Two, that the attacks or the killings were widespread in nature. Three, that it was systematic in nature. Fourth, that there was knowledge that these attacks were committed against the civilian population. Yung widespread, para po mas ma-appreciate siguro ng lahat, wala po siyang Numero. required. Walang, kasi relatibo yan eh. Pag widespread, 10,000 lang kayo, yung 1,000 dyan, widespread na yun. Pero yung 1,000 in a population of 50 million, might not be widespread, kumbaga. Widespread din in terms of geographic location. So, sa Metro Manila lang ba o sa buong Pilipinas? Kaya doon nila nakita na marami Davao talaga to, killing iba't fields, iba. no? Yeah. Kaya, ang hirap ipaliwanag ng buong buo, pero yung numbers do not matter before the court at this point. Or exact numbers do not matter before the court. What they have to prove is that the killings were widespread. And whatever number the judges would be convinced by that the killings were widespread, then that would work. And at least, one of those killings, ito pa yung sabi nga nila, paano niya i-connect si Duterte sa mga patayan? Meron dyan na makakonect at meron nang 49 incidents na na-connect sa kanya, nandun po sa kaso niya. So yung at least one can be traced directly to him. Like he ordered it, he paid for it, he celebrated the killings. That could be attributed to him. Pwede na yun. Paano yun? Hindi, walang pagsisisi. Inaamin niya, pinagyayabang pa eh. Binaril ko sa Di ulo. ba? Pangalawang tanong, di ba nagsimula yan sa Davao by the thousands na raw pinatay doon na hindi naman tinatanggi ni Duterte. At nung mawala siya, pumalit sa kanya tong anak niyang babae, si Sara. Na buong pagmamalaki rin na at ipinananakot na pumapatay din siya, di ba? At pati yung mga anak na si Pulong at itong si Basti, it is an activity na parang naging bisyo ng isang buong pamilya. Parang wala nang value. Paano yung kasunod niyan? Hindi ba dapat na pati itong si Sara arestuhin na? Paano pwedeng gawin yan para mapabilis yung paghahatol ng hustisya sa mga taong kagaya nila? Sa ngayon po, ang ICC kasi tinitingnan niya lang yung pinaka-responsable. So, top level. Yung mga hindi masyadong involved or hindi ganun ka-involved sa nationwide, sabihin na natin na killings, baka makakalusot. Kasi ang intention, complementary yung judicial system sa Pilipinas. Dapat may kaso rin dito sa Pilipinas. Doon yung ulo, dito yung mga galamay. Alam naman natin, wala pong halos kahit anong tumatakbo na kaso patungkol sa war on drugs. Si Sara, ito. Paano natin masasabing pang-ICC o pang-Pilipinas? Pang-ICC kung naging bahagi ka nung planning, ng operations, ng pagpapatupad. Si Sara at si Bongo, ang medyo pinag-uusapan pa namin nga. Kasi kukunti pa lang yung ebidensyang nasa sa publiko. Syempre may ebidensyang hawak yung prosecutor na hindi naman pinapakita. Paano yung mga testimony nun Pero nila Asierto? Di ba? Si Las Cañas ang sabi Las niya. Cañas, Kaya sabi ko nga, pwede din na masabing ulo tong si Sara. Kasi ang sabi daw ni Sara, nag-suggest kay Bato de la Rosa na chief ng Davao noon. Sabi niya,
kung o-operate tayo, wag niyong patayin. Kasi ang labas niyan, police report. Correct. Patay, killings, homicide, ganyan. Dukutin nyo, walain nyo, patayin nyo kung saan, at ilibing nyo na kung saan man. Yeah. So, ang viral police yan report, ang police report, missing person. missing persons. Wow. So, ang susunod na tanong, sino ang aarestuhin? Kasi meron na nagtatago sa Senado, baka ma-warrant of arrest. Time check ka, Jimmy. Ang ating oras ay alas 11:36 ng umaga. Dito tayo sa Laban para sa DWIZ, karapatan. Channel 23 sa telebisyon. At ang programa ay Laban para, sa Karapatan. Laban para sa karapatan. That time check was brought Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Handa ka na bang matikman ang best dishes ng Bohol? Dito, hindi lang maganda ang tanawin, kahit ang pagkain ay world-class din. Unang-una, ang chicken inato, ang Bohol version ng chicken barbecue na juicy, smoky at perfect sa sausawang suka. Sunod ang Humbang Bisaya, isang mabangong pork stew na mala adobo pero may tamis at lambot na sobrang sarap sa kanin. Hindi rin pwedeng palampasin ang ubi kinampay, ang purple yam na super creamy at ginagawang jam o panghimagas. Syempre, andyan din ang peanut kisses, ang crispy peanut treat na hugis chocolate hills, pasalubong must have to. At panghuli, ang seafood feast ng Panglao. Mula sa fresh crabs, shrimps at pusit na siguradong mapapa-finger-licking good ka. Kaya wag mong palampasin ang mga putaheng ito. Siguradong hindi ka lang mabubusog kundi mai-inlove ka rin sa sarap. At yan ang ating highly recommended. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Muling nagtala ng minor explosive eruption ng Bulkang Kanlaon sa Negros Islands kagabi. Ayon sa PBOX, nagsimula ang pagputok ng bandang alas 8, alas 5 kagabi at natapos din makalipas ang 3 minuto. Umabot sa 2,000 metro ang taas ng ibinugang usok mula sa crater bago ito tinaboy ng hangin patungong Hilagang Silangan. Nakuha naman ng kamera ng PBOX sa Canloan City ang pagbaba ng mainit na abo sa timog na bahagi ng bulkan sa loob ng 1 metro. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIC News digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIC News app, at DWIC News website. Ako po, si Jem Arguel, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up.
Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus. Sama-sama sa arena. Arena Plus. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Cebu Pacific. Let's fly every Juan. Laban para sa karapatan. Kasama si Attorney Lorna Capunan. Laban para sa karapatan. Ulit po tayo dito sa Laban para sa Karapatan at we have with us Chrissy Conti, and bago nag-break, pinag-usapan sino na ba ang aarestuhin na susunod. Meron ba tayong hot news dyan, Attorney Conti? Wala talaga, parang old news slash. Kasi Bato de la Rosa talaga up in the running. Kumbaga, salutatorian sa valedictorian na Duterte dun sa issue ng war on drugs. Siya implementor eh. Siya implementor. In fact, siya daw nag-isip. Siya daw ang ama ng tokhang. Narinig ko po yan sa isang video. Siya ang ama, siya ang nag-isip, siya ang nagplano nung polisiya. Kaya hindi may iwasan. Kaya lang, hindi pa natin sigurado kung nag-issue na. At kung nag-issue man, hindi pa isinasa publiko. Baka mangyari ito katulad nung sa treatment kay Duterte na warrant of arrest. Secret, tapos surprise, Tapos nandyan na. Kumpara dun sa in-announce nga, hindi naman nahuli. So si Netanyahu, si Gallant, yung prime minister niya, yung minister niya, tapos si Putin. Naka-announce lahat, pero wala naman pong nahuli. Siyempre, who will dare to arrest Putin in his own jurisdiction? Ano? Itong issue ng jurisdiction, tapos na yan. As a matter of fact, hot news yan. Ano? The ICC now clearly has jurisdiction. Well, Anong tapos basis na, pero hindi pa saradong-sarado dahil may appeal pa na pwede. So yung appeals chamber, pwede pa nilang akyatan. Ito po yung parang Supreme Court ng ICC. Pag doon sinabi na hindi, wala talagang basehan para sabihin walang jurisdiction, ito na, yun na naman natin masasabing absolutong sarado na. Yung sinabi kasi nila doon ay aminado nga yung kabila na we had jurisdiction over the time that the crimes were committed. Yung Yes. 2018 na preliminary examination is any matter under consideration by the court. Period. And therefore, kumagat yung jurisdiction ng court. Kumbaga, ang example nga namin parang bata ka, tapos nung 16 years old ka, nangupit ka sa nanay mo. Nung panahon na yon, nandun ka pa sa poder ng nanay mo, nangupit ka. Parang sabi ng nanay mo, anong nangyari? Bakit? Konting kirot-kirot lang na, ano ba? Okay. Hindi ka pinurusahan. Pero, nung 30 anyos ka na, sinisingil, binabalik. Huy! Paparusahan kita, igaground kita. Parang ikaw, Mama, wala na ako sa bahay. May sarili na akong pamilya. So sabi nung ICC, hindi ganun ang sitwasyon na huli kaming naghabol. Nasa bahay ka pa lang, nagtanong ako si Mama, na parang sabi niya na, Hoy, anong nangyari? Bakit? Bagaman hindi pinarusahan nung panahon na yon or hindi unisisa ng buong buo, nag-usisa. Kaya simula nung 16 years old hanggang 30 years old, may jurisdiction. So, ganun din. Nung 2018, nag-preliminary examination. Nag-usisa na. Umexit ng 2019, pero yung may term kasi, yung actual investigation, 2021 pa talaga. Sabi ng defense, lagi na nilang kinakalimutan na may nangyari ng 2018. Sabi nila, nagsimula nang naman pumasok ang ICC 2021. Siyempre, yung mga biktima, excuse me, 2018 pa lang, meron nang nagaganap. Pero yung issue nga, Attorney Chris, no? Yung issue ng our courts are functioning. It's not like we were in Nazi regime na wala kang pwedeng puntahan ng korte. And that is the reason why I think then Soljen Maynard was not in favor of the arrest, no? Because nagpa-function ang courts natin, ano? Yung ba, nag-cross na tayo doon. And the issue, because that will come up again, pag inaresto si Senator Bato, no? Sabihin nila, bakit kayo na naman, Interpol na naman dito, secret na naman ang arrest. Ba't hindi kayo dumaan sa korte namin? Yan, actually, yung laging parang Pandora's box. Kasi, do you believe in the judicial system? Kasi giving up Abogado ka sovereignty dito. daw yan. Yes. Oh. Ang ano naman namin dyan, sa totoo, hindi kailangang absolutely destroyed ang judicial system.
all you have to prove is that it's unable, unwilling to genuinely conduct an investigation or a prosecution. Eh, ang sabi pa nga namin, technically, there was no investigation or prosecution on crimes against humanity against Rodrigo Duterte. Nag-imbestiga si Guevara, yes, but yung low-level policemen. Tapos yung mga kinakaso, kami nga po, nagkaso kami, murder, binaba pa, homicide, nakapatay versus pinatay or pumatay. Kaya sabi namin, bakit lumalabnaw? Kasi yun yung konteksto. Pero hindi umabot ng level Hindi umabot. Sa Pilipinas, di ba? Can you remember a time na Duterte iniimbestigahan? Sabi nila, Quadcom! But the Quadcom is a legislative investigation. And it was not, kumbaga, it was without the rigor of a judicial inquiry. And as a legislative exercise, its objective is to come up with law. Ang kailangan, sabi ng ICC, ang gusto namin, it's something that mirrors our investigation. Is it against the same person? Is it for the same crime against humanity? And does it lead to prosecution? So yung Quadcom, wala namang prosecution na kinalabasan. Kaya, it is not the same, sabi niya. Kahit pa, sa totoo lang, wala siyang mention dun sa, you have an existing judicial system. That's all good, all well. Ang tanong, yung mga kaso ba nakakarating dyan sa opisina niyan? At sabi namin, nung tinatanong kami, ba't kayo? Hindi nyo dalhin sa korte. Abay, hirap kami. And it is not our duty to investigate these big crimes against humanity. Sabi nga po namin, kami nga hirap na hirap sa death certificate, kumuha. Gaano pang pakiusap mo sa mga polis para lang makuha yung death certificate. Nung may time pa nga po, pinapupunta na kami ng krami. Kasi national security classified daw yung mga death certificate. Sabi namin, At saka yung mga police report. Sabi namin talaga, pag war on drugs daw. Kaya, sa hirap ng ganon, independently, the people cannot mount a credible investigation. Sabi namin, kailangan namin at kailangan kayo ang umaksyon. Nung time na yon si Duterte ang nakaupo. Ay, paano niya actionan yung sarili niya? Correct. Paano niya paimbestigahan ng sarili niya? Kaya there was no other way but to seek recourse with the ICC because it was an option. Jimmy, Hindi, kanina yung- tinatanong mo sa akin bago tayo dumating dito, ano nang nangyari sa mga victims? You want to ask? Oo nga, Mga na- victims, kasi saan na ilan- sila? saka, Kawawa naman una, sila. Establish na, ilan ba talaga, di ba? 6,000 ba based on police reports? O yung number, I think, kailangan i-authenticate na kung 30,000, let him be punished in accordance to the real crimes committed Na kung ano talaga yung ginawa niyang krimen. Kaya kay Hitler talagang Holocaust na lang ang sinasabi dahil alam naman ng lahat na 10 milyon o ilang milyon yan Pero dito, kailangan, pwede pa i-quantify kung ilang libo, no? Maski na-estimate lang kung nakalibing na, kung How saan many ano. complainants do you have now? And how did you get together? Paano mo ginather yung... Kasi ang mahalaga- Ilan ba? 52? I have, right now, yung Paano sa mo grupo nag-gather namin, yung mga complainants na yan? So, kami po, yung by group kasi yan Kasi, syempre, yung mga victims, di naman yan magsasama-sama. Nung time nga, takot na takot silang sabihin, natukang yung tatay ko kasi stigmatization on the ground. So, may mga grupo na nag-form around certain areas. Sa grupo po namin ng Rise Up for Life and for Rights, about 200 families. In another group, they have 300 families. In another group, they have 100 and so forth. Altogether, we think the victims groups that are that are organized could number up to 1,500 families. Unfortunately, yan ang kakayanin kasi itong mga pamilyang to, ang tanong, anong mangyayari sa atin? Kailangan ng kabuhayan, kailangan ng lahat and everything, no? Kaya hihingin sa'yo lahat yan. Services ang naging punto para magbuo ng mga grupong ito. Yung 1,500 na organized families is just a drop in the bucket of all those victimized. Yung pong sinasabi natin na number ng pinatay, actually umamin po ang police up to 7,640
died in police operations. Kasi po yung 6,000 as of May 2022, nag-June pa. Di ba? June 30 ang exit. Hanggang June 30, 7,600. Sabi namin, sure kayo ha? Pulis to. Sure na daw sila sa numbers nila. Kasi di ba, nung una, binubura-bura nila eh. Oh, yeah. Binabago-bago. Ang sabi naming next reliable information would be news reports and the academe. Para po sa kanila, umaabot ng up to 10,000 yung other killings, hindi lang police killings. Kaya we have names actually of those deceased. But unfortunately, you cannot reach all of them. Kumbaga, walang proseso eh. Tsaka hello po, namatay po ba kayo sa war on drugs? May kapamilya ba kayo? And then what? Sabi namin, ang hirap. Buti na lang yung 1,500. Meron silang, kumbaga, volunteerism. Kami, namatayan kami. At gusto naming magsama-sama. Kung siguro, gagawa po ng programa yung pamahalaan na may rekurso o may suporta para sa mga biktima ng war on drugs, magpapakita lahat yan. Kasi unang-unang kailangan nila seguridad. You're talking about support. May support ba ang gobyerno? And where are these victims? Nandun ba sila sa Hague o nandito? They have no support, I'm sorry to say, directly from the government as victims of the war on drugs. Some of them have support because they're part of the 4-piece program. Some of them have support because they applied to a scholarship fund. Yung ganon. Tandaan po natin, yung mga karamihan sa namatay ay nasa urban poor communities. Pero yung suporta para simpleng, dahil war on drugs victim kayo, wala. Yung isang pinananawagan namin, baka pwedeng yung mga libingan magkasuporta doon sa mga public cemetery kasi yung pala umuupa. Kaya po nabalita nyo yung tungkol doon sa exhumation, tapos i-cremate. Ito yung programa ng isang pare. Kaya kumbaga gumulong talaga yon kasi 5 years after, kapag nasa public cemetery ka, huhukayin or kukunin yan yung apartment type na nicho. Yung apartment type na nicho, kukunin yung buto unless makapagbayad ka ng dagdag 6,000 na upa for the next 5 years. Parang ganon. Renewal. Kaya yung iba, tapos itatapos sa mass grave. Kaya po yung iba, may offer na ganito, ipakremate na lang natin, iuwi na natin yung apo. So, gipit na gipit tong mga to. Sabi namin, wala bang ibang makapag-provide ng services? Pero una pa nga sa lahat, walang recognition. Walang recognition that they are victims of a state policy. Yung Quadco medyo Walang may simula. recognition ang what? Ang Ang Philippine government. Really? Wala pong palista, walang actually, kung magpapalista ka, di dapat may suporta sana. Wala pong program para tulungan sila. At naiiwan po yan sa public sector. But private right now in the ICC, there is a complaint. One lang. There is a complaint. And hindi naman John Doe siya. Hindi naman Juan de la Cruz. May mga pangalan. Why Yes don't po. you start with those names at hingin ng suporta? Kasi mamaya sa tagal ng panahon, no, meron pang issue on his failing health, no? Mawawalan ka na ng mga witnesses, mawawalan ka na ng complainants. Hindi, yung kasi matindi itong mga krimen na ginawa ni Duterte talaga na hindi lang ang ano pa dyan, isa pang punto, yung expose yung mga at hindi naman itinatanggi, no? Pinagyayabang pa. Ang tingin ko dapat mag-develop ng isang value o ng isang kultura na dapat hindi mawala sa kaisipan ng tao. At yan ay dapat gawing... Yung impunity. Hindi, gawing cultural talaga activity na itong Duterte na to. Na baka sa bandang huli, kaawaan nyo pa. Dahil yun lang matumba raw na kumalat pa yung balita, napayat na. Ito ay kung sa Catholic, sa mga Kristiyano, violator to ng 10 Commandments, purong-puro. Lahat ng pinag-utos ng Diyos, binayolate nito no? Lalo na yung utos ng tao, no? Yung pagpatay, yung pag-rape, at lahat. Ginawa rin ito. Kaya dapat, Tsaka yung mga red tagging na yan, di ba? Hindi, Uso rin mahalaga yun, na red tagging.
ipaalam at maipaunawa sa tao na hindi dapat pamarisan. Yan. Kung hindi dapat pamarisan, kailangan tuloy-tuloy yung cultural development ng ganitong pag-iisip sa lahat ng mamamayan para yung kasing uri niya ay hindi na lumutang uli sa bansang ito. Maganda po yan. Kaya lang yun nga, medyo takot din sa totoo lang kung sa government na ito magtiwala yung mga biktima. Kasi, number one, ang Vice Presidente si Sara Duterte. May kapangyarihan pa rin yan sa loob. And pangalawa, yung presidente ay anak ng dating diktador at mismo Correct. siya ay bahagi ng similar incidents before. Di ba po, yung sa martial law killings, kailan lang ba natin na linaw yung naratibo? Only after the HRVCC bill? Kaya nga, Diba? all the more dahil itong Kasi anak na vice presidente ngayon ay nag-aambisyong maging presidente at pinapalawak nila yung kampanya na manalo siya sa 2028. Ngayon, ang ibig sabihin nito, nagkukulang yata yung yung cultural push ng mga taong naniniwalang ang demonyo ay demonyo at sa impyerno lang dapat sila magsama-sama. Pero ang punto, yung information, education campaign, yung cultural campaign, kailangang palakasin. Sino ba tong Sara Duterte na to? Tama. Sino ba yung tatay niyang si Digong na ngayon nagpapaawa? Ano ba yung numero ng mga taong pinagpapatay nila? Ano bang mga track record nito magkakapatid na to? Di ba? Palagay ko yung cultural aspect na yun, bigyan pansin At gawing parang cultural activity ng bawat tao. At kung naniniwala yung Political, gobyerno oo. dyan, dapat na isagawa yan bilang parte ng information o parte ng curriculum ng edukasyon Na mula sa pagkabata, alam niyo ba kung sino yung Duterte na yan? Kasi yung kultura napakalagay niyan Yung kultura na nagpapalakas ng politika, yun din nagme-maintain ng kalagayan ninyo sa ekonomiya. So ang punto ko, gawing mass movement yan, gawing talagang isang vigorous at saka yung hindi yung pa kagaya natin ngayon, pabugso-bugso lang tayo, di ba? Pero kung kulang yan na hindi ginawang malawak at talagang consistent, makakalusot pa yan Baka makalusot pa si Sara sa 2028 Okay, pero Pero tayo nag-iimbita ng demonyo, di ba? Para, palagay ko ang pagkukulang ay nandun na sa mga mulat na elemento kapag ganyan. Alam nyo nga po, after nito, nabanggit nyo yung gatherings, yung pong mga biktima sa lalim ng Rise Up, magkikita-kita bawat undas. Kasi may iba walang titirikan ng puntod, napamass grave na, o kaya missing. Oo, kasi magno-November 1 na, no? Sino Ngayon- yung dadalawin nila? Missing sila. Ngayon po ang aming annual undas gathering. At may memorial. Sabi nga namin, paano ba to? Pwede bang Pero dahil para sa mga biktima, sagrado para sa kanila, hindi naka-live stream, hindi naka-public. Pero siguro in the future, we could consider para makabahagi naman yung ibang tao. Parang may mass movement. Halimbawa, kagaya yung ginagawa hindi ko alam kung parang chismis o totoo man. No? Yung mga Hudyo, di ba, biktima sila ng Holocaust. Pero para wag makalimutan at tumindi ang pagnanais ng paghingi nila ng katarungan. So moving yung mga forward, sementeryo na pinaglibingan ng naglalagay tama ng yun. mga bato, yung mga bumibisita ron at naiipon Okay, para moving ipadama. forward, your last words, no? What do we expect now? Na-issue na yung dismissal, so nandun na yung jurisdiction, ini-examine na ng mga ang issue ng health. Gaano katagal pa kaya itong kasong ito sa ICC? Alam nyo, in 6 days, lalabas yung report. On his October health. 31 of the independent experts. In 5 days after that, November 5, deadline ng comments and observations by the parties. Kaya tingin ko, mariresolve ba yung ano ba talaga? Okay ba siya o hindi? Within the year? Magsischedule ng confirmation hearing by next year. At, well, problem lang, kaya gusto sana namin dapat natuloy na yung confirmation hearing noong September. Oo nga. Kasi it takes 2 months for the judges to decide pa to confirm or not, or parang to approve the information or the charges. Yeah.
Kaya I would say by next year, may gugulong. Hindi ko lang alam kung trial ang kung masisimulan yung trial. Pero hopefully, yes. Okay. So, your message to our nakikinig ngayon, anong message natin, attorney? Wala tayong arawan. Yeah. Well, maraming salamat po sa lahat ng suporta. Pero para po sa mga biktima, mas ganun pa siguro, ay konting kapit pa kung natagalan natin ito ng 9 na taon na pagtitiis, kaya pa natin po maghintay ng ilang buwan na lang. Kaya konti pong pasensya, konti pa pong pangunawa. Yun. At wag po tayong mawala ng pag-asa. No? Yes. Sabi nga ni Ka Jimmy, dapat nasa culture na natin yan. Kung Ang ang mali Marcel- ay mali. Ang sabi natin sa Marcelo, never again. Dito, panagutin. Correct. Ikulong. At lahat ng sangkot, dapat panagot. Correct. On that note, ito po si Attorney Lorna Patao Kapunan with my co-host Ka Jimmy Regalario. Dito sa Laban para sa karapatan. Susunod na po ay si Balita Tanghali kasama sina Celio Ortega Bueno at Raul Esperas. Bilis ng sangkot. Sumainyo ang programa